So, yung ating pin curls, kailangan mo ng precision, kailangan ng even na pag-section. Okay, so gagamit tayo ng rat tail comb. So, kapag ka nag-rat tail comb tayo, ang pagkukulot, sa apat natin siya hinahati. So, dito ulit sa may tenga. Move this away. Ganun din sa kabila. So, kapag ka nahati mo na, salamat. Etong part na to, hahatiin mo sa apat. So, sa gitna, kailangan clean sectioning to ha. Kasi kapag ka hindi maayos o kaya hindi pantay-pantay yung paraan mo ng pagsasection, hindi din maayos yung Hollywood curls. Ito yung nakikita mo kadalasan na ginagawa ng mga hairstylist sa weddings. Pageant po pwede din to. Yung parang mabibilang mo yung wave ng buhok. Paghahatiin mo naman to sa apat, lengthwise tsaka crosswise. Ayan. So, dapat pantay-pantay siya. Okay, etong nasa ilalim na to. So, ang ginagawa natin dito, isang straight. Hindi masyadong manipis, hindi din naman masyadong makapal. Yung tama lang. And then, yung paraan ng paghawak natin, dahil meron siyang clip, yung thumb mo, yung pinanghahawak natin doon sa clip. Okay? Nakaganyan siya. So, kapag kakinlip mo, kita mo yung kamay ko sa left. Nakaganyan siya, no? Yung thumb ko nandito sa taas. Pagka iniikot ko siya, magto-twist. Pero pagbalik niya dito, yung thumb ko nakaharap pa rin. Okay? Dire-diretso. Tapos, itong pang-clip niya, kasi kapag kaginan niya opposite, nagkakaroon ng body. So, kailangan mo siyang ganyanin. Pero ilalayo mo syempre doon sa skin. Kasi once na inilapit mo yan po, pwede mong mapasok yung client mo. Okay, bilang ka mga 10 to 15 seconds. Tapos, ilulusen mo yung pagkaka-clip mo, saluhin mo dun sa kabila. Pagkasalo mo, ang gagawin natin, this part, huwag mo na siya tanggalin. Make sure malapit na malapit siya doon sa scalp. Pagka wala ka namang available na ganito, duckbill, o pwede kang gumamit ng hairpin. Kaso si hairpin, medyo matrabaho dahil bubuksan mo pa. Unlike this one, basta mo lang i-press, open na siya. So, kailangan malapit na malapit dun sa scalp. Tapos, kapag ka tataas mo to, o dadagdagan mo yung iba, ganun pa rin. Kailangan siya ay tuwid na tuwid talaga. Since ito, makapal na, gagawin mo, hahatiin mo sa dalawa. Okay, sa gitna. Tapos this one, ganun ulit. Ikot, balik sa posisyon. Ikot, balik sa posisyon hanggang sa dulo. Bilang ka ulit. Release. And then, tapos ganun ulit. Malapit ulit siya sa scalp. Ayan, pansin mo nakatayo siya. Kaliwete ka. Pero yaan yung masanay ka. Parang mas comfortable ako maikot. Okay lang kahit pa paano. Basta nakaano lang siya, parallel na ganyan. So, itong kasunod natin, make sure nakapantay nung hati nung dalawa. Okay. Tapos itong part na to, yung hati nitong dalawa, dapat pantay din. Para uniform siya. Once hindi uniform, pagka nirelease mo to into a Hollywood curls, hindi siya maganda. Okay. Release. And then, pin uli natin. Salamat. Okay. So, let's say for example, tapos ko na tong part na to, itong sinection, yung kabila ka naman. So, hindi mo po pwedeng tapusin muna isang buo to bago yung kabila. Kasi po pwedeng naglulusen na siya o nababad na siya sa kulot. Tapos, itong part na to, hindi. So, kailangan, pagkatapos na to, dito ka naman sa kabilang part. Bago ito, bago yung taas. So, ang paraan ng paggagawa natin, this one, this one, this one, this one. Okay. Pag re-release naman ito, uunahin mo ulit yung pinakauna mong ginawa. So, ibababa mong ganyan. Yung dulo, hanapin mo. Higitin mo pababa. Para mag-loosen yung curls. Pag nag-loose na ganyan, kunin mo yung ating ito. So, ang ginagawa natin dyan, kita mo yung mga curve. Pag sinuklay mong ganyan, pagdating mo dun sa curve, tataas mo ulit. Okay? So, ito ulit yung panibagong curve. Balik.
Ito ulit yung panibagong curve. Balik. Tapos, balik. Okay? So, make sure na ayan, pansin mo, wide siya. Dapat hindi siya yung iisang position lang. Sige, diretso ko to ha, para makita mo yung result. Again, higitin mo pababa. Balik. Doon lagi tayo sa may curve ha, kasi kapag hindi sa may curve, pumapangit yung pagkaka-Hollywood. So kung mapapansin mo, ayan, iba agad yung posisyon niya, magkaiba agad, magkataliwas agad. So dapat eventually, dahil magkahiwalay sila, pagko-combinein mo. Okay? Para isang buo siya, ayan, pansin mo, nag-combine na uli siya. Hindi mo siya ititis na pabalik ha, itataas mo lang. Walang product. Meron. Dapat may mousse na siya. Okay? Yung sabi ko sa'yo kanina, pag nag-mousse tayo, make sure damp, lagyan ng heat spray o heat protectant, tapos i-blower mo, tsaka mo kukulot. Okay? Tapos balik ulit, ganyan. Mas nag-i-stay kasi yung dulo. Pansin mo ito, buhaghag, kasi wala siyang nag-hold together. So kapag ka may mousse, mas precise. Pagka natapos mo ng parehas, pagdidikitin mo sila. Ayan. Okay. So pansin mo, kitang-kita natin yung pagkaka-wave niya. So yung kanina, pin curls, etong panibago ay Hollywood. Start tayo. So, if in case ang pagkakagawa mo ng section, tabi-tabingi, make sure, for sure, hindi siya magiging pantay yung pagkaka-wave na ganyan. Merong isang nakaganyan, merong isang mas mataas. Kaya, pati dun sa kabila, kailangan pantay din ng isa. So, dapat kapag ka tumagilid ka na ganito, yung paraan ng pagkaka-section, patong-patong siya. Okay? Hindi siya, kunyari, meron dito, meron nandito. Ang unang pagkakaikot, yung pangalawa nandyan lang. Tapos yung pangatlo nandito. Patong-patong sila. Ito coach, medyo malayo. Or So, medyo magulo lang ng onte dahil meron mga sobra. Pero, nakukuha mo naman. Make sure malapit lagi sa scalp. Eto, mas okay tingnan dito. Higitin mo muna. Okay. Balik. Tama. Okay. Ayan. Pansin mo kumapal siya. Dapat ganyan siya. Okay. Yung dalawa naman. Ayan. So, yan na yung Hollywood curls. Pero mas tumatagal yung pagkakakulot niya kapag may mousse.